Okay, welcome po sa ating mga kapatid, mga kaibigan na sumusubaybay po dito sa ating programa Prophetic Insight Series na kung saan ay dito po natin matunghayan ang lubusang pagkaunawa po sa mga propesiya na inilatag po ng Panginoon para sa atin. Ano? Ito po ay pagpapatuloy po ng pag-aaral. What is the role of Israel in God's prophetic proph- prophetic plan. This is part 3 actually ng ating pag-aaral because we are dealing with the meaning of Jerusalem, Judah, and Israel. So we will now live on our Facebook page. We have actually two pages sa FB, yung SDA Online Study at saka yung SDA Present Truth Online Study. So dito po tayo sa SDA Present Truth Online Study na kung saan ay hindi po tayo makapasok doon sa SDA Online Study. So ginawa natin ng paraan na makapasok po tayo dito sa isang page para ma-share lang po natin doon sa SDA Online Study. Okay? Para yung nagfa-follow po sa SDA Online Study ay sila rin po ay makapakinabang dahil kanila rin po makikita yung ating na-post po dito sa ating pag-aaral. Ano? Dito po sa SDA Present Truth. Okay. So, dito na po, nakakuan tayo, ah, naka-live tayo dito. Sorry. Series today. Okay, so naka-live po tayo dito sa Present Truth Online Study na kung saan ito po yung ating ah, maging isi-share po sa ating mga page o mga groups. Okay? So ito po yung ating pag-aaral ay sentro po sa prophecy na atin pong maunawaan kung ano po ang plano ng Panginoon sa pamagitan po ng Israel, no? From ancient kingdoms to end time restoration. Jerusalem, Judah, and Israel in prophecy. At ito po ay pagpapatuloy po sa serye natin na restoration of theocratic government where God is actually the ruler na He will establish in these last days the Davidic kingdom that has been explained yesterday, ano? Kaya nga po yung sa mga kapatiran po natin, mga friends natin na hindi po subaybay po sa ating mga pag-aaral ay maaari lamang pong balikan yung part 2 dahil doon po naipaliwanag yung Davidic Kingdom na kung saan ay ang Judah has actually the authority and governance. Kaya nga po, yun po ang dinatnan ni Kristo. Ah, Noong dumating po siya sa first coming niya, ay he was rejected. Kaya nga po, yun din ang mangyayari. Ano? Ah, History will repeat itself. Na kung saan ay God's people will also be, when the time comes of the fulfillment, ay marami po sa kanila mag-reject. Katulad po sa Judah. Sa Judah po ay marami ang hindi tumanggap kay Kristo. Ganon din po ang mangyayari dito sa spiritual Judah na kung saan ay ang kabuuan po ng Israel, yung 10 tribes actually representing the Protestant nation o Protestant religion na nangalat po sila. Dahil alam po natin na nagkaroon po ng Dark Ages, kaya lumitaw po yung tinatawag natin yung Protestantism. At sa lahat po ng mga Protestantism o Protestant, what you call this, yung talagang constant na nagpapatuloy po na naging protestante ay Seventh-day Adventist. Ano po? Dahil kakaiba po. Dahil we observe not Sunday, but we observe the Sabbath. Okay, kaya nga po tayo yung natira. Tayo po yung Judah representing us in the prophecy. Na kung saan dito sa Judah
ay mayroon din pong kalagayan na siya po ay dalawang klase, ano? May totoo at saka hindi. Kaya nga po, there is a purification. At ang ma-purified po dito ay yung 144,000 that will be a core of the kingdom that Christ is within them. So Christ is in the midst. Yan po yung nasa prophecy. And it will be actually a kingdom. Okay? Christ kingdom. Sa Daniel 2 na yung stone was cut out of the mountain and becomes and smote the image and becomes a great mountain. Okay, dito po tayo sa ating prayer thought. Ito po prayer thought natin ay laman, ano? Malaman po siya na inspiration na sinabi po dito sa dalawang talata po ito from Acts of Apostles, page 14, paragraph 2 at saka yung Counsels for the Church, page 58, paragraph 4. Okay, ang una pong talata ay sabi po rito, but the people of Israel lost sight of their high privileges as God's representative. So, ibig sabihin mga kapatid, yung ancient Israelites, ay talagang they lost. Nawala po sa kanila yung pribilehiyo na kung sana'y sana ay nasa kanila, pero because of the rejection of Jesus Christ as the Messiah, then this message had been expanded or extended to the Gentiles. Okay? Tingnan po natin mga kapatid. They forgot God and failed to fulfill their holy mission. The Israelite has a mission to be the light to the world, but they failed. Kaya nga po ay pinagpatuloy po yan. No? Sabi po rito, the blessings they received brought no blessing to the world. Ang kanilang tinanggap na pagpapala ay hindi naging blessing sa sanglibutan. Sana ay makalearn tayo doon dahil may moderno na Israel na ganun din po ang karanasan na they will actually not a blessing to the world. Katulad po mga kapatid, mayroon na pong nanampalataya sa Seventh-day Adventist. Pero dahil nakita po ang selfishness, yung self-righteous ay nawala po. Minsan ay bumabalik po sa ibang mga reliyon, ano? Balik po sa protestante o sa born again. Yun po ang karanasan actually. Dahil hindi po nakitaan ng tunay na kabanalan po ng bayan ng Diyos. Okay? So sabi po rito, all their advantages they appropriated for their own glorification. Kaya nga po mga kapatid, yung kaluwalhatian ay para lamang sa kanilang sarili, hindi po kay Kristo. Kaya nga po ito po ay ah, isang pagtalikod sa kanilang mission na they have actually a mission like the Israel of old. Sabi po rito, the restrictions that God had placed upon their association with idolaters as a means of preventing them from conforming to the practices of the heathen. They used to build up a wall of separation between themselves and all other nations. They robbed God of the service he required of them, and they robbed their fellow men of religious guidance and a holy example. God has called his church in this day, as he called ancient Israel, to stand as a light in the earth. By the mighty cleaver of truth, the messages of the first, second, and third angel's message, or angels, he has separated them from the churches and from the world to bring them into a sacred nearness to himself. He has made them the depositories of his law and has committed to them the great truths of prophecy for this time. Like the holy oracles committed to ancient Israel,
These are a sacred trust to be communicated to the world. So yun po mga kapatid, yung kalagayan na kung saan ang iglesia ay naging hindi po tunay at hindi po naging maganda ang kanilang halimbawa, na kung saan ito po yung naging hadlang na ah, sila po ay napalayo, ano? Hindi po sila ang naging tunay na bayan ng Diyos. That they are actually chosen, okay? Binigyan po sila ng karapatan na maging sila po yung maging continuation. Ha? Sabi nga po rito, mga kapatid, na sabi po rito, God has called His church in this day as He called ancient Israel. So ibig sabihin mga kapatid, yung Israel noon ay dati na. Ngayon mayroon po siyang binago o pinili na bago sa pamagitan ng kanyang iglesia. So, so that sila po ay tatayo na maging ilaw. Okay? Paano po natin mapatunayan? Sabi po rito, by the mighty cleaver of truth, okay, sa pamagitan po ng katotohanan na ibinalik po ng Panginoon pagkatapos po nagkaroon po ng Dark Ages, okay? Nagkaroon po ng Protestantism. Kung ating pong mapag-aralan ang Ezekiel chapter 4, there are 6 grains. At alam po natin yung 6 grain, ang grains po ay pagkain, di po ba? So yun po ay ilustrasyon o simbolo ng pagkain na inilatag ng Panginoon para sa kanyang iglesia. Ngunit sila po ay tumanggap lamang at hindi po tumanggap ng lahat. Katulad po ng Lutherans, by faith. Sila po actually nag-umpisa po kay Martin Luther. Ang sunod po ay yung Barley, which is actually the doctrine of the Holy Spirit. So, mayroon pong mga spiritualism, Pentecostal. Yan po ay pangalawang grain. Ang pangatlo po ay beans, yung grace. And then sunod po dyan ay baptism. So ito po ay sunod-sunod ng mga mensahe na dumating po sa bayan ng Diyos. Ngunit sila po ay partly kumain lang ng kabahagi. Ibig sabihin mga kapatid, yung pagkain na yon ay para po sa ating nourishment, na kung saan ay maging pagkain po yan sa spiritual na buhay. Hanggang dumating po sa 6th grain. Okay? Ang 6th grain po, yun na po yung Seventh-day Adventist, the Sabbath. Dahil kwan po yun, actually sa panahon ni William Miller, millet. Ang later naman ay spelt. Yung spelt po ay hindi masyadong kilala, pero it is actually ancient. At ang ancient po ay Sabbath. Sabbath truth is actually, at ang lahat ng mga beans na ito mga kapatid ay nasa Seventh-day Adventist. Kaya nga po tinagurian ng Seventh-day Adventist is a compilation of all the doctrines na nilatag po ng Panginoon mula kay Martin Luther. Kaya nga po nandito po tayo ngayon, sabi po rito, yung by the mighty clever of truth, the messages of the first, second, and third angels. He has separated them from the churches and from the world to bring them into a sacred nearness to himself. He has made them the depositories of His law and has committed to them the great truths of prophecy for this time. Kaya nga po, bilang Seventh-day Adventist, we are the depository of the truth. Kaya nga po, ating pinag-aralan at atin pong inaaral yung mga katuruan sa propesya. Tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli kami po ay nagpapailan lang ng aming samot-tiling sino nagpapasalamat na kayo po ay nagbigay sa amin ng talino at liwanag sa pamagitan po ng inyong mga salita. Nawa Panginoon ay sa aming pong pag-aaral na ito ay ang inyong banal na espiritu ang siyang lumukob sa bawat isa sa amin, Panginoon, upang ang lahat ng mga mapakinggan at mapag-aralan po
ay maging butil ng katotohanan na siyang maging kabahagi po ng aming buhay upang kami rin po ay maging bahagi sa propesiya at katuparan nito. Salamat Panginoon at pagpalain niyo po ang aming mga kapatiran na nag-try po na pumasok sa Zoom na ito at nawa ka Panginoon ay gabayan niyo po sila at ganun din po sa aming mga kaibigan na sumusubaybay po sa serye na ito na kung saan ay ang Banal na Espiritu nawa ang siyang mat, patnubay namin upang lahat ng aming matutunan ay pawang lahat lamang galing sa inyo, Panginoon. Ito po ay aming inaasahan na mangyari dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, so dito po tayo mga kapatid sa pagpapatuloy sa ating pag-aaral na kung saan ay yung purpose po nito ay ganun pa rin mga kapatid, yung i-clarify po natin yung prophetic role. Ang punto ngayon ay Israel in God's plan. Kung ano po ang kanilang role sa plano ng Panginoon. And then we will identify at patuloy po nating i-recognize na there are characteristics of spiritual Israel na atin buong matutunan sa pag-aaral na ito. At highlight anong pong mission ng Iglesia at yung mga nakaalam po sa propesiya ay mayroon pong role o may mission po sila na gampanan sa gawain. At ito ay mag-prepare din po sa atin sa mga pangyayari in the end time events at to promote unity and purity para po sa banal na gawain ng Panginoon sa kanyang iglesia. Okay? So sa ating pag-aaral na ito mga kapatid ay mayroon lamang po tatlong teksto. Okay? Sa tatlong teksto po na ito ay atin pong i-dissect o isa-isahin po natin upang makuha po natin ang punto ng mga talatang ito. Ito po ay matatagpuan sa Roma chapter 9 verse 6 verses 6 to 8. Galatians chapter 3 verses 28 to 29. And then Isaiah 49 verse 6. Okay? So yun po yung mga talatang ating gagamitin para po ating maunawaan na ito po yung uh, pinanggalingan na kung saan sabi nga po rito ang biblical perspective po natin sa paunang pag-aaral po natin originally referred to the descendants of Jacob. Dahil Jacob actually was changed, his name was changed into Israel. After na hindi niya po binitawan yung angel, na nakipagbuno po siya, bago po siya patungo doon sa kaharian o sa kanyang bayan na babalik na po siya. Kaya nga po talagang hindi niya binitawan ang Panginoon na hanggat hindi po siya ma-bless. Okay. So, in prophecy, it is often symbolized the spiritual Israel. Those who are faithful to God regardless of lineage. Kaya wala na po yung bagamat may mayroon pa rin po mga kapatid na bloodline dahil hindi po natin alam kung sino po talaga ang may bloodline ng Israel. Ang katunayan lang nito mga kapatid ay mayroon po silang pagnanais, desire, longing to be a part of His people na kung ikaw talaga ay may dugo at may bukal na puso na kung saan ay yan po ay iba't ibang klase po kasi ang klase ng lupain na tinaniman po ng binhi na kung saan ay sinabi po yan ni Kristo na mayroon pong lupain na along the road bato-batuhin, masukal at yung mayamang lupa. So sa mayamang lupa doon po tutubo talaga yung tunay na binhi. Sabi dito sa Romans chapter 9 verse 6 to 8. Isa-isahin po natin ito mga kapatid. Not as though the word of God has taken none effect na yung salita ng Diyos ay para bagang wala ng epekto. For they are not all Israel.
which are of Israel. Ang nasa Israel po, hindi lahat Israel, ano? Dahil ito po ay propesya nga po, ano? Yung yung Israel noon, puro Israel po 'yon. Pero ang Israel sa prophecy ay tinawag silang Israel pero hindi sila taga-Israel. Okay. So, neither because they are the seed, ito po yung reason bakit naging bahagi po sila sa Israel. Because they are the seed of Abraham, are they all children? But in Isaac shall thy seed be called. That is, they which are the children of the flesh. These are not the children of God, but the children of the promise are counted for the seed. Okay. So, na malalim po siya mga kapatid, pero isa-isahin po natin pagkaunawa nito. Teksto por teksto mga kapatid para magkaroon po tayo ng maliwanag na pagkaunawa po. Ito po yung prophetic na pananaw ayon po doon sa kasulatan na ating binasa. Okay? Ang konteksto po nito mga kapatid, chapter 9, okay? Na kung saan ay dito po sa chapter 9, discusses God's sovereignty, yung sovereign power of God, the authority of God, okay, the nature of His promises, and the true identity of His chosen people. So yun po mga kapatid ang nakatala dito na kung saan ay ito po ay nagsasalaysay ng tunay na identity of God's people. Paul is addressing concerns about Israel's role in God's redemptive plan, particularly as many Jews had rejected Christ while Gentiles were being included in the covenant blessing. So, matapos po na inireject po ng mga Jews si Kristo, ang covenant po ay ipinasa at naging bukas para po sa mga Hintil. Kaya nga po, yung mga nanampalataya kay Kristo ay tinawag Kristiyano. Okay? Ang sabi po rito sa verse 6 sa talata, isa-isahin na po natin, not as though the word of God had taken none effect. Ano pong ibig sabihin nito? Okay. Sa atin pong maunawaan sa pag-aaral po sa Biblia, na it is actually a demonstration or pagpapahayag lamang po ng assurance of God's faithfulness. No? Paul affirms that God's promises to Israel have not failed. Kasi sabihin ng mga tao kasi, fail yan ng Israel, so wala na yun. So ibig sabihin mga kapatid, ay conditional ang sabi ng iba. So, ibig sabihin, hindi na matutupad yun. Ah. So, yun po ang karamihan actually na sabi nila, ay sa Israel lang yan. Eh kung hindi natupad ng Israel, nagsisinungaling ba ang Panginoon na sinabi niya yon? So, ang kanyang sinabi po mga kapatid, hindi mabaliwala yun. Bakit po? Kung ang Israel ay nag-failed, mayroong tutugon dyan. Mayroong gagamitin ng Panginoon to fulfill what He had already spoken. Dahil ang salita po ng Panginoon ay hindi babalik sa Kanya na walang kalalagdan o walang resulta. Because all God's utterance are true and it will not be controverted. No? So, it affirms the assurance. It's actually an assurance of God's faithfulness na bagamat para sa Israel ay hindi po sila naging mabuting halimbawa. Parang walang epekto sa kanila. So kaya nga sabi dito, not as though the word of God had taken non-effect. Na para bagang walang epekto yun sa Israel. Na sinabi ng Diyos, kayo ang aking bayan, na kayo po ang maging halimbawa. Pero hindi po naganap yun. So hindi ibig sabihin mga kapatid, ang salita ng Diyos ay mapabaliwala na lang na hindi po siya matutupad.
kung ano po ang promesa niya, ay promesa niya yun. Hindi mawawala. Okay? Kahit mawala pa ang kanyang taong pinangakuan, ay mayroon pong gagamitin ng Panginoon ayon doon sa ating binasa sa prayer thought, mga kapatid, na today He has chosen, He has placed the responsibility to His church. Tinawag niya po para separate sa ibang mga tao. Peculiar nga po, mga kapatid. Kaya they perceive failure. Jewish rejection of Christ does not inviolated or invalidated the Word of God. Dahil marami pong mga tao na nagsasabi, Israel yan. Yung 10 utos ay sa Israel lang yan. Oh. So mga kapatid, they fail. They fail to be a representative. God's promises were always conditional upon faith and obedience, not mere lineage or national identity. Kaya ito po ang attribute ng Panginoon. Wala po siyang particular na favoritism, ano. Bagamat sabihin natin pinili po yung Israel. Pero dahil na-fail po sila, ito po ay bukas para sa mga Gentiles. Okay, so it is an assurance of God's faithfulness na may epekto pa po riyan. Dahil mayroon pong tinatawag na redefinition. Redefine po yung Israel na yung kaulugan niya, chosen people, di po ba? Pero they have rejected Christ. They failed to do so. So the name Israel was actually redefined. Paul introduces the concept that true Israel is not defined by physical descent alone, but by spiritual alignment with God's covenant. Yun po, mga kapatid, yung talagang nais ng Panginoon na maunawaan natin na yung pagkakilala sa Israel ay hindi lamang physically, but it is actually through a spiritual alignment with God's covenant, mga kapatid. Na kung saan ay nais ng Panginoon na yung Kanya na nag-reject sa Kanya ay walang na po siya, they had been rejected. Kaya nga po sa Hosea chapter 1 and 2 ay pinapahayag po doon na ito ay kasaysayan din po, especially sa verse 10 and 11 ng chapter 1 of Hosea, na yung kanyang bayan ay nag-reject sa kanya at yung hindi niya bayan dati ay maging bayan niya na. Okay? Because of faith. Na kung saan ito po ay they will be grafted in ayon po sa Romans, ano? Na kung saan ay mayroong mga kilalanin na Israel because they had been bought by the blood of Christ. Patuloy po dito, for they are not all Israel, which are of Israel. Okay? So hindi po sila lahat mga Israelita na nasa Israel, ano? Spiritual Israel versus physical Israel. Paul distinguishes between ethnic Israel, descendants of Jacob, and the spiritual Israel, those who follow God by faith. So when you have accepted Christ as your personal Savior, then you are counted being God's people. Ngunit may katotohanan, mga kapatid, na bahagi lang. Kaya nga po ang iba nating mga kapatiran ay tumanggap po ng bahaging katotohanan. Ang nais po ng Panginoon na all, because He promised in John 16 verse 13. Sabi po ron, howbeit that when the Spirit of truth comes, He will guide you all in all truth. Kaya nga po, hinanap natin kung saan yung lahat ng katotohanan na guided by the Spirit. At sa atin pong napag-aralan ay ang Seventh-day Adventist ay siyang tunay. Bakit po? Mayroong gift of prophecy. Ang gift of prophecy, mga kapatid, ito po yung mata. Mata na tinitingnan niyo ang propesya.
Kaya nga po ang iglesia natin, Seventh-day Adventist, ay meron pong responsibilidad to speak and also to declare that we are God's people, that we see the future through the prophecy because we have the gift of the prophecy. And Ellen G. White was actually given the privilege of having this ministration in a prophecy, mga kapatid. At siya rin po ang nagpakilala ng message sa fourth angel na yung sino po yung magdadala ng fourth angel's message. And it is recorded in Prophets and Kings 475 that somebody is to come in the power and spirit of Elijah, and when he comes, people may say, "You are too earnest. You are not interpreting the scripture in the right way. Let me teach your message." Ibig sabihin, mga kapatid, ang pinapakilala ni Ellen G. White ay interpreter. Okay? Dahil sa Ellen G. White po, mga kapatid, siya po yung visionary prophet. She has visions. And the writings of Ellen G. White are scattered along. Na marami pa po mga Seventh-day Adventist na hindi makaunawa. Kaya nga po, nagpadala pa siya ng another angel that will give force and power to that angel's message, the third angel's message. Kaya nga po yung angel actually, it means sa hero. So God has brought the messenger na yun po ang maging interpreter na kung saan ay in-interpret niya po ang mga mensahe natin pong napag-aralan sa ngayon. Okay? So this mirrors Christ's teaching where Jesus said that being Abraham's physical descendant does not guarantee spiritual kinship. Na hindi po yun garantiya. Na bagamat sabihin natin may lineage ka, may dugo ka ng pagiging Israel. Kaya nga po, ang literal nga Israel na yon ay sila po ay as a nation had been rejected. Why? Because Jesus had come as a Messiah, but they have not recognized Him. They did not acknowledge that Jesus is the Son of God and the Messiah. Dahil ang nais po nila, yung makahari na ruler na kung saan ay lalabas na yun po yung kanilang in-expect na mangyari. Pero sabi ni Kristo, uh, the kingdom of Christ is not of this world. Even it is in the world, but not of the world. Ibig sabihin, ang mga prinsipyo sa kaharian po ng Diyos ay hindi makasanglibutan. Kundi ito po ay spiritual kingdom, but it will be established when the right time comes na siya ay magpatayo po ng kanyang kaharian. So, broader application po nito, mga kapatid, ayon doon sa talata, Paul teaching here applies to believers today. Kaya nga po, ito po yung talatang binasa po natin, okay, sa Romans chapter 9, ito po ay apply sa mga believers sa ngayon. At sino po yung bayan na yon? Yung sumusunod sa kanyang utos. Dahil they will be flying and they are like the Jews who observe the Sabbath as well. Dahil ang 10 sorry na wala po tayo. Medyo nagkaroon po ng interaction. Ano tawag nito? Nagkaroon po ng disconnection. No? Okay, now we will try to connect again. Sorry po at nagkaroon po ng problema po sa electric. Tingnan po natin kung tayo po ay naka-live pa po sa ating okay, dali lang try po natin na i-connect muli sa okay. Okay. So it's still binding. It's already still continue on with our online. Sorry po sa ating mga tagapanood dyan sa FB. Medyo nagkaroon po ng current disconnection. Okay.
Pero dito po tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral po, mga kapatid. Okay? Dito po tayo sa broader application nitong sinabi po ni San Pablo, ano? Na the message, ang talata po ay nagsasabi patungkol po sa mga mananampalataya sa ating kapanahunan ngayon. Being part of God's people is not about outward affiliation, church membership, tradition, but about inner transformation and faith. Kaya nga po, kailangan po talaga mayroon kang ugnayan kay Kristo. Ang ating relasyon kay Kristo, bagamat sabihin natin, yes, Seventh-day Adventist ka, pero may ugnayan ba tayo kay Kristo? Mayroon po ba tayong pagkakilala sa Kanya na Siya lamang ang may merito ng ating kaligtasan? O minsan tayo ay gumagawa ng ating sariling pananampalataya o sariling paniniwala na yun po ay hindi binding sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga po ang tunay na bayan ng Diyos ang siyang nabalutan po ni Kristo. Ibig sabihin, ang kanyang pananamit, the righteousness of Christ, is in His people. Yan po yung tunay na kanyang bayan. Kaya nga po sa iglesia ay may dalawang klase po dyan. May member na siya ay by name, he is a Seventh-day Adventist. By principle, mga kapatid, hindi. Okay? So, sabi pa po rito, karagdagan sa verse 7, neither because they are the seed of Abraham are they all children. Okay? Ito po yung, while Abraham had many descendants through Ismael and other children, only Isaac was the child of promise. Okay? So ang promesa po ay nasa kay Isaac. Kaya si Isaac po ay nagkaanak kay Jacob. Kaya nga kay Jacob ngayon ay nandito yung kanyang ang pangalan na Israel nang galing. Okay? Kaya nga po, yung mga anak ni Abraham by faith ay kabahagi po sa Israel. Okay? So this emphasizes that the covenant promises are selective, not universal, and are based on God's sovereign choice and plan. Mayroon po siyang pinili. Pero mga kapatid, yung huling kapanahunan in the last days, mga kapatid, ang gospel po ay will be universal. Okay? It will be open because it will be open to the world. Once our church will be purified, then it will be open for the great multitude, mga kapatid, na siya ring maging kabahagi sa bayan ng Diyos in these last days. So, ang isang bahagi din po dito sa analysis at sa ating pag-aaral po, mga kapatid, ay faith versus flesh. Okay? Pananampalataya laban sa laman. The distinction between Isaac and Ismael symbolizes the difference between those who really on God's promises or have faith and those who depend on human effort, flesh. Kasi may mga tao po at believer na they said, I do this, I do that. So they claim that they are able to do that. So this is actually doing it by flesh, na yun po ay maging failure sa harapan ng ating Panginoon. But those who have faith that He acknowledged that He is nothing and He has nothing to do with it. It is the work of God in Him. Yan po, mga kapatid, ang makaranas po ng tunay na born again. Na kung saan ang Espiritu po na Kristo ang siyang mangusap, ang siyang gagalaw sa kanyang buhay. Dahil yun po yung pagkabuhay niya muli. Na kung saan ay sa katotohanan po siya ay diniho ng ating Panginoon. So, dito pa po sa pagpapatuloy, in Isaac shall thy seed be called. So, ang binhi, mga kapatid, ay talagang manggaling doon sa na pangako ng Panginoon. Nasabi ng Panginoon ay Abraham at kay Sarai ay magkaroon siya ng anak. Ngunit dahil sa kanilang
pagkaroon ng agam-agam na matanda na sila, kaya itong si Sarai ay nag-suggest, "Can you give me a child from Hagar?" Kaya nga po na pinanganak si Ismael. At yan po ay bunga ng makasarili. That is by flesh. They choose. Kasi pinili nila yun. So yun po yung symbolism, representation of those people who are doing by themselves. Na I can do this, I do this, I do that. Para maligtas ako, susunod ako sa utos. Yan minsan mga kapatid ang na-emphasize po sa mga Seventh-day Adventists na pag hindi ka magsunod sa utos, hindi ka maligligtas. Yan po ay hindi tamang doktrina. Dahil ang ating kaligtasan po hindi na base sa ating ginawa, kundi ito po ay biyaya ng Panginoon na siyang gumawa sa atin at tayo sumusunod bunga lamang ng ating relasyon kay Kristo. At siya po ay nanahan sa atin kaya tayo ay able to obey. Without such relationship, without such ugnayan or ating connection kay Kristo, we cannot obey the law. Yun po mga kapatid ang tahasang sinasabi ko po sa atin lahat, ano? Na kung hindi sa pamagitan ni Kristo mga kapatid, kahit yung ating pagsunod, okay? Pagsunod kasi pwede namang sumunod ng tao sa kanyang sarili. Pero mga kapatid, ang counted po sa Panginoon, yung si Kristo'y nasa buhay. Okay? Dahil may mga tao na walang pag-ibig. Walang pag-ibig. Yeah, sumusunod nga po. Alam niyang lahat ng mga propesiya. Alam niya po. Pero walang pag-ibig. Ibig sabihin, wala si Kristo sa kanya. Dahil ang napaka malaking prinsipyo po sa prinsipyo ng Diyos ay yung pag-ibig. Kasi 1 John 4:8, sabi po, God is love. He that loveth not knoweth not God, for God is love. Kaya nga po kung walang pag-ibig yung tao, ay walang Diyos doon. Kaya nga po ang kautusan ay nabuo po yan sa pagmamahal. Pagmamahal sa tao, pagmamahal sa Diyos, higit sa lahat, mga kapatid. So Isaac represents the line through which the Messiah would come, fulfilling God's covenant with Abraham, na kung saan ay pinangako po dyan sa Genesis chapter 17 at inulit pa po yan sa chapter 21 verse 12, ano? Na kung saan ay manggaling kay Abraham na the descendants will be like the stars in the clouds and the sons of the sea. Na yun po mga kapatid ay pangako ng Panginoon na hindi natupad ng Israel noon, pero ito po ay matutupad in a modern Israel today. Okay? This also symbolizes the necessity of trusting in God's promises rather than human scheme. Sarah and Abraham's attempt with Hagar. Yan po ang kanilang attempt. Ano? Marami pong mga taong gumaganap niyan ngayon. They attempt to become righteous. But God cannot count it righteous because our righteousness is just rags. Filthy rags. Na wala pong sakdal o wala pong kasakdalan, ano? Dahil tayo po ay makasalanan pa rin mga kapatid. So, the essence of Christ's obedience, na kung sana, yun po ang dapat aminin ng tao, na my obedience is not me. It is Christ that lives in me, that makes it able that I can do that I can do this. So ang papurihan po natin ay Panginoon, hindi po yung ating sarili. Na kung saan ay ito ang kalimitan na nangyayari po sa miyembro sa iglesia, na they can say, I do this, I do that, I observe the Sabbath, I give the tithes. Ang kanilang panukala, ang kanilang desire ay dahil nagbigay sila, ay meron pong tatanggapin na reward. Mga kapatid, yung kaligtasan ay nandyan. It was already given, mga kapatid, na kung saan ay mamuhay lamang
sa pamagitan po ng pagkilala na tayo po ay wala at si Kristo po ay itataas natin. So, the typological meaning din dito mga kapatid, Isaac points to Christ. Di po ba si Kristo, si Isaac po ay pinanggalingan ng anak niyang si Jacob. At si Jacob, ano pong nangyari? 12. Nagkaroon po siya ng 12 sons. At si Isaac dito mga kapatid ay points to Christ and by extension all who believe in Him as heirs of the promise. Kaya nga po dito sa sunod na teksto yung Galatian later, we will be discussing that one. So sabi pa po rito, they which are the children of the flesh, these are not the children of God. Yung mga anak sa laman ay hindi po anak ng Diyos. Kaya nga po, dalawa po yung tao, kinikilala po, na maraming mga nagpo-professed na sila'y Kristiyano, pero they are still doing what is the flesh rejoice to do. No? Kwan pa rin sa makasanglibutan na mga bagay. Kaya mga po, isa sa mga pagpapatunay lamang na walang Kristo sa kanilang buhay. Kaya sabi po rito, those who depend solely on their physical lineage or human effort to claim God's blessings are not His true children. Kaya nga po may mga talagang they are dependent to their lineage. Katulad po sa mga Israelites today. They claim that God is with them. Pero mga kapatid, they are doing opposite to what God requires. Kaya nga po, yes, they may have a success, but it doesn't mean di po yan tunay na success. Ang nais po ng Panginoon, yung character niya ay ma-manifested sa kanyang bayan. Kaya nga po ang blessing ay ipagkaloob po sa kanyang bayan na magkaroon po sila ng buhay na walang hanggan. And it will be first experienced by His church on earth today that they will not taste death. Yun po mga kapatid, yung 144,000. So this includes Jews who relied on their descents from Abraham but rejected Christ. Kaya nga po yung mga may dugo ng pagka-Israel ay walang pag-asa kung hindi kinalanin si Kristo. Dahil si Kristo po ang Messiah. Okay? So another insight po rito ay children of the promise. True children of God are those who live by faith in His promises. Kaya po yung mga namumuhay sa pamagitan ng pananampalataya bagamat hindi nila nakikita, ay doon po sila naniwala sa promesa ng Panginoon that God will establish His kingdom. He will restore Israel. Okay? This includes all who accept Christ, whether Jews or Gentile. Kaya nga po mga kapatid, itong sabi nga po rito na the praise underscore the spiritual nature of God's family, transcending ethnic and physical boundaries. Kaya nga po mga kapatid, yung nais ng Panginoon na may dugo man tayo sa wala, basta't ang relasyon po natin sa Diyos, yun po ang napaka-importante na kung saan ay pinili at ginawa po ng Panginoon na available para sa lahat. Ano? Okay. Now, ang key themes and application dito sa teksto na ito ay God's sovereignty in election. Dahil mayroon po siyang kapangyarihan na pumili. Ay prerogative po yun ng Panginoon. Sabihin natin, unfair naman ang Panginoon. Bakit? Sino ba tayo mga kapatid na magsabi na unfair ang Panginoon? Siya ang may karapatan yan. He is the creator. He knows what is best for His creation. Kaya nga po hindi natin makusahan ng Panginoon na He
he has a favoritism. Binigyan ng halaga ng Panginoon ang lahat, mga kapatid. God's promise are fulfilled according to His sovereign will. Mayroon po siyang kalooban, not human expectations or merit. This should lead believers to trust in God's plan. Kaya nga po, mga kapatid, ang role ng Israel, kung hindi man yan natupad nila, ay tutupad ng Panginoon yan because God's will must oversee or must supersede human failures, mga kapatid. Nag-fail yung tao. Pero ang Diyos, mga kapatid, hindi failure. Nananatili ang kanyang promesa, ang kanyang covenant, nandyan pa rin yan. Hanggat matupad ang lahat. Kaya nga po sa PK, Prophets and Kings, page 713, sabi po roon, ang mga covenant promises na Panginoon na hindi natupad sa Israel ay matutupad sa kanyang iglesia ngayon. Kaya nga po, mga kapatid, Israel in the prophecy is actually those people who are faithful that has the message of judgment and, mga kapatid, yung tinatawag natin na yung role nila ay to proclaim the judgment message na kung saan ay walang iba po ang Seventh-day Adventist lamang. So faith over lineage. Spiritual identity is based on the faith, not physical descent or outward affiliation. This principle applies universally. Yan po ay na-apply sa lahat. Emphasizing personal. Tandaan po natin ito, mga kapatid, ang relasyon natin ay personal. Hindi po collective. Okay? Ang bawat isa po sa atin ay dapat makaranas ng personal connection with Christ. Hindi po yung sali-sali ka lang. No? It is not. God is actually a personal God na kung saan ay nais niya na ito ay may sa kabuhayan at maging kabahagi po ng buhay. Okay? At the universal nature of the gospel. By redefining Israel as spiritual, Paul opens the way for Gentiles to be grafted into God's family. Ito po yung sinasabi ko kanina, no? Romans chapter 11, verse 17 to 24. Na yung mga hindi niya dati bayan, hindi niya dati mga anak, ay grafted in, na sila po ay sinumpay, naging kabahagi po. Kaya nga po, wag naman tayo maging spoiled, ano, na dahil po tayo sinumpay, ay maging proud na rin tayo. Sa amin yung kaligtasan, kayo na mga ganito ganyan. Marami po ganyan sa iglesia ngayon. Na they accuse people who are in different denominations. They said, no salvation for you. Para bagang sila na yung hukom, ano? Sila na yung judge. Hindi ganun, mga kapatid. We don't know. We don't know that God also prepared them and they have their own rights. And God is the only one who can choose. And we cannot say that. Na nais ng Panginoon, mga kapatid, na umaunawaan natin na sana ay magkaroon din ng awa sa ating puso na dahil ikaw ang pinili ng Panginoon ay you just criticize others. Di po dapat yan. Di po yan ang espiritu ng pangka-Diyos. Ano? So this highlights the inclusiveness of the gospel, which is for all who believe, regardless of background. Ayan po, mga kapatid. Yun po yung tinatawag ng Panginoon na predestination. Yung predestination na sinasabi, mga kapatid, sinabi dito, all who believe. So ibig sabihin, ang lahat ng mga maniniwala predestined to life. Pero kung hindi siya maniniwala, mga kapatid, ay wala rin. Wala po siyang destination na life. So there is actually a free will that involves here. But that free will is a power where God has also given that we are subjected to His control. So yun po, mga kapatid, yung kasi kilalanin mo na yung Panginoon. Panginoon, salamat
dahil ako'y tinawagan mo. Ako'y iyong pinili. Dahil kung hindi ka pinili ng Panginoon, ay hindi ka makapagpasalamat. Oh. So there is faith that is actually have the connection in you with God na kinilala mo na ikaw ay tinawag ng Panginoon. So that is acknowledgement that God has called you. Kaya nga po, yung pag naunawaan po natin ang katotohanan, doon lalawak ang ating pagtingin, ang ating pananaw, na kung saan ay there is a necessity of living the promise of God. Kaya sabi po rito, isa pa sa mga key theme and application, like Isaac, believers are called to live by God's promises, trusting Him fully for salvation and provision. Relying on human effort as presented by Ismail leads to spiritual failure. Yan po mga kapatid, maging failure lang talaga pag human effort. Ano? So Ellen G. White, correct din natin po mga kapatid sa inspiration. Ayon po dito sa inspiration, Ellen G. White aligns with Paul's teaching on importance of faith and spiritual identity. Ayon po sa Patriarchs and Prophets, page 370, a profession of faith and a profession of truth in the soul are two different things. The mere profession of faith does not make a man a true child of God, of Abraham. Only those who are born again, who possess the faith of Abraham and who walk in the steps of obedience are entitled to the privileges of the covenant. Yan po mga kapatid, klaro na yung profession lamang sa pananampalataya ay hindi po yun ang tunay na makagawa sa iyo na ikaw ay tunay na anak ni Abraham. Kundi yaong mga na born again. Pag na born again ka mga kapatid, sino ang gumawa nun? Di po ba? Hindi tayo. Ano? It is not human, but it is a spiritual thing. God is the one that makes it able that you are born again. At ikaw ngayon ay mag-possess. Nag-possess po ng pananampalataya ni Abraham. At ikaw ay lalakad hindi sa iyong kakayanan, kundi sa kapangyarihan na pinagkaloob po ng Diyos dahil ang regalo niya ay tayo nakatanggap. Tumanggap po tayo ng regalo. Kaya nga po, ipagyamanin na ipagkaloob ito sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Yan po mga kapatid yung may pribileyo lamang ng covenant na maangkin niya po yung promesa ng ating o pangako ng ating Panginoon. Kaya faith in God's promise, it is the faith of men that makes them heirs of the promise. All who through faith are made children of Abraham will receive the inheritance of God's kingdom. Kaya mga kapatid, yun lamang ang magiging anak ni Abraham na kung saan ay tumanggap po sila ng pananampalataya na ito po ay hindi nanggaling sa kanilang sarili, kundi galing po sa Diyos na siyang nagbigay sa atin na we are actually imputation po yan mga kapatid. The righteousness that is counted to us is imputed mga kapatid. So dito sa Romans chapter 9 verse 6 to 8 highlights that being part of God's covenant people is determined by faith, not by physical descent. Ang tunay na Israel ay yung mga kumilala at naniniwala, nanampalataya sa mga promesa ng Panginoon na kung saan ay naisalarawan sa buhay ni Isaac at the child of promise, na kaya nga po yung mga tumanggap ng pagpapala na sila ay naging Kristiyano na sumusunod sa kanyang utos, bunga ng relasyon niya kay Kristo. Dahil si Kristo po ay obedience, ano? Obedient po si Kristo, hindi taga-suway. Kaya nga po yung kanyang mga anak ay hindi rin po taga-suway, kaya obedience po sila. So ang pagsunod po nila ay bunga ng kanilang kaligtasan.
Hindi po para maligtas, no? Dahil baliktad po 'yan. Nasabi ng iba, sumunod ka sa utos para maligtas ka. Mali. Yan po yung mali na turo. Dahil ang kaligtasan po natin wala sa pagsunod. Ang kaligtasan po natin ay biyaya na ipinagkaloob ni Kristo sa atin na tayo po ay may kapangyarihan na sumunod sa kanyang kalooban. Ayan po ang tunay, no? Na kung saan ay wala po tayong kakayanan because we are flesh. We are born by flesh and we need to be born again by spirit, and that spirit of Christ will be obedient to the law. Okay? Dahil si Kristo nagsabi mismo, John 14:15, if you love me, keep my commandments. So the love binds to God is obedience. Okay? Na sumusunod. Okay, dito po tayo sa pangalawang teksto. Medyo maganda po ang pagka unawa natin kung atin pong himay-himayin ang talata. Ano po? Dito po sa sunod na teksto ay Galatian. Okay? Ito po yung tatlong teksto lang. Romans 9:6 to 8, and then Galatians 3:28 to 29, and then later isang teksto lang yung Isaiah 49:6. Okay, sabi po rito, there is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female. For ye are all one in Christ Jesus. And if ye be Christ, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. So isahin po natin ito mga kapatid. Ang konteksto nito ay Paul is addressing to the relationship between the law, faith, and the promise of salvation through Christ. Kaya ang kaligtasan po ay wala sa tao. Okay? Ang kaligtasan po ay nasa kay Kristo na siyang magbibigay ng pananampalataya sa tao para siya'y makasunod sa kautusan ng Panginoon. Yan po ang tunay mga kapatid, na pag connected ka kay Kristo, you are obedient because Christ lives in you. Kaya ang mapapuri po natin ay si Kristo, hindi ang sarili. Okay? So, he emphasizes that righteousness comes through faith in Christ and not by works of the law. Yan po ang mababasa natin sa Galatians 3, 11. And then, verses 29 or 28-29 summarizes Paul's argument that all believers, regardless of background, are united in Christ and inherit the promise given to Abraham. Yan po mga kapatid ang talagang kabuod ng talata na ating pong nabasa. There is neither Jew nor Greek. Yan po verse 28, ano? Unity in Christ. So division between Jew and Greek or Gentiles was a significant barrier in Paul's time. Kaya nga po yung yung partition wall na yan ay binasag po yan ni Kristo. In Christ, this distinction are dissolved because salvation is offered to all through faith. Kaya nga po ito ay bukas sa mga Gentiles. Breaking down barriers. Yan po ang sinasabi din ng talata, ano? Na kung saan ay this reflect the fulfillment of the Old Testament. Ito po ay katuparan ng Old Testament prophecies that Gentiles will be what? Would be included in God's plan of salvation. Yan na po ang huling talata natin, Isaiah 49 verse 6. It also challenged cultural and natural pride, emphasizing that salvation is based on faith, not ethnicity. So hindi po siya nabase sa lahi, kundi nabase po sa pananampalataya na ipinagkaloob ng Diyos para sa atin. So there is neither bond nor free. Social equality in Christ. Pari-pariho po tayo mga kapatid na walang mas mataas sa atin. No? Paul highlights the equality of believers regardless of their social and economic status. Slavery and servitude, common in Paul's time, are rendered irrelevant in the body of Christ. Kaya sa kapanahunan po ni San Pablo ay pinapakita lamang po ng mensahe na ang Diyos po ay hindi po respecter of person na keso mataas ang iyong
kalagayan ay ikaw ang may favoritism. This is a call for unity and mutual respect among all believers, irrespective of their worldly position. Kahit sino ba man mga kapatid ay maari na ikaw po ay kabahagi sa bayan ng Diyos at kinikilala na ikaw po ay pantay sa mata ng ating Panginoon. Practical implications. While societal roles and responsibilities may remain, siyempre mga kapatid, nandun pa rin yun, na kung ikaw po ay teacher, teacher ka pa rin. Kung ikaw po politician, politician ka pa rin. Pero sa tingin po ng Panginoon ay walang mas mataas sa atin dyan. Okay? So spiritual identity in Christ transcends this distinction. All believers have equal access to God and share the same inheritance in His kingdom. Pari-pareho yan mga kapatid. Kaya ang mga disipulo mga kapatid ay nagmataasan. Gusto nila, ako makaupo doon sa left and right. Mga kapatid ng Panginoon po ay hindi ganun, ano? So the same, all of them are the same. They have the opportunity to do so. There is neither male nor female. Equality in value and access to salvation. Kaya wala po yung favoritism, ano? Lahat po ay may equality, may value po sa harapan ng ating Panginoon. Complementary roles, equal value. Lahat po ito ay may value po na kung may right po tayo. Kaya sinabi ko mga kapatid na your right ends when the right of others begins. Ano po ibig sabihin nun? Yes, may right po kayo. Pero pag ang right ng others magumpisa, I lay down your rights. Because the right of others begins when your right ends din, mga kapatid. Yung balance, mga kapatid. Dahil kung may right siya, may right ka rin. So go on with your rights. We have the rights in the Lord's sight, mga kapatid, na nais ng Panginoon na magrespetuhanan lang. Magkaroon ng respeto ang bawat isa sa atin. Yan pong karian ng Panginoon. May respeto sa bawat isa. For ye are all one in Christ Jesus. Unity and faith pa rin, mga kapatid. This verse emphasizes the unity of all believers regardless of their differences. Magamat magkakaiba po tayo ng background, yung ating status, ay we are all one in the sight of the Lord. Kaya nga po dapat maging humble din tayo, no? Spiritual transformation, na yung unity na ito ay mangyari lamang kung nandyan si Kristo, no? If ye be Christ, then are ye Abraham's seed, spiritual descendants of Abraham, mga kapatid. That's why Abraham was considered the father of faith. Okay, believers in Christ are counted as Abraham's seed. Not through physical lineage, but through faith, mga kapatid. So this fulfill God's promise to Abraham. So, ang promesa po ng Panginoon kay Abraham ay natutupad. Kaya nga po, kung hindi na-fulfill yan ng Israel, ay it will be fulfilled because God's words will not come back to Him null and void, mga kapatid. So, years of the promise includes inheritance of eternal life, the blessing of the covenant, and the privilege of being part of God's redeemed people. Kaya nga po yung ang unang bunga dito ng mga buhay ay yung 144,000. Sila po yung recipients of the full and special blessings of the covenant dahil hindi na po sila makaranas ng kamatayan. Okay? Kaya tinawag po silang first fruit of the living. Yes, Christ has been the first fruit of the dead. Kaya symbol po yon na kung saan ay kamatayan ni Kristo ay buhay para sa mga namatay at buhay din sa mga buhay. Okay, kaya nga po, mayroong dalawang klase po ng investigation. Investigative judgment for the dead, because the hope has been given, Christ has been resurrected, and living para sa mga buhay naman.
na ang sino mang mabuhay at sumunod kay Kristo, whithersoever he goeth, ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. At walang iba po, kundi ang 144,000. So faith over lineage. Sa pamagitan po ng pananampalataya ay mamuhay sila ng katwiran ni Kristo. And this is a universal message as well. And it will unify the church. And faith as the basis of God's covenant. Ito po ay paulit-ulit actually sa mga talatang ating binanggit, ano mga kapatid. Equal value, complementary roles. Bawat isa sa atin ay mayroon pong lugar. Hindi po tayo mawawala ng lugar, but we have differences, mga kapatid. Ang kakayanan ng isa ay maaring hindi kaya ng isa. Ngunit complementary po yan. Na ito po ay walang palaki-lakihan, walang pa indis-indisan or competition, kundi pantay po na magkaiba ang mga roles, yung inyong mga skills, whatever spiritual gifts, but it is all for one purpose, to accomplish the mission of the church and what is God's will to be fulfilled. And inheritance of the promise given to Abraham will be fulfilled, mga kapatid. That is the future kingdom that will be established, that is available, that is only belong to Christ, mga kapatid. Kaya, ang comment naman ni Ellen G. White, actually marami pong mga talata dyan, pero pinili lang na po, natin po yung mga basic na sabi po rito sa Desire Wages, page 403, Christ recognizes no distinction of nationality, rank, or creed. The Savior's work is to break down every wall of partition. Kaya nga po walang dapat na magmamataas, ano? And then faith and heirship. It is only through Christ that we can become heirs of the promise. Kaya si Kristo pa rin, mga kapatid. Christ is the center of all, mga kapatid. Every individual or every believers are equal. Yan po ay confirmed by Ellen G. White as well, and Testimonies for a Church, Volume 8, page 139. Kaya ang summary po dito ay profound na katotohanan po ng pagkakaisa at equality po sa kay Kristo, na ang lahat ng mga believers ay kahit anumang ang kanilang pagkakaiba sa bawat isa, ay sila po ay pantay-pantay, na they have the same faith na pinagkaloob po ng ating Panginoon, na through faith, they will receive the promise as well. This passage challenges believers to embrace the inclusiveness of the gospel, reflects Christ's unity in a church. Yan pong nais ng Panginoon na mangyari sa iglesia. Pero kalimitan, mga kapatid, ay para bagang there is what we call discrimination. Na dahil hindi ka kasama sa amin, wala na yung respeto nila. So, yan po ang nakikita natin na dapat ay hindi po maging tawag nito, maging hadlang sa ating relasyon sa ating Panginoon. Ito po yung pangatlo, yung last po na text natin, maiksi na lang. Isaiah chapter 49, verse 6. Na kung saan ay sabi po rito, and he said, it is a light thing that thou shouldn't be my servant to raise up the tribes of Jacob and to restore the preserve of Israel. I will also give thee for a light to the Gentiles. Ayan, prophecy. Actually, partly na pag-usapan po natin ito kahapon, ano? That thou mayest be my salvation unto the end of the earth. Kaya nga po ito ay maraming mga sangkap sa pagkaunawa po nito dahil prophetic po ito siya. Kaya dapat pag-aralan po natin at basahin yung Isaiah 42, 49, 50, 53, which are actually the gospel. Kasi kinakonsider po natin na the gospel in the Old Testament is the book of Isaiah. Okay? Kung sa New Testament po ay may gospel books po tayo, yung Matthew, Mark, Luke, John, apat po yan na gospel. Dito po sa Old Testament,
ang gospel book po na kinikilala, and it is also prophecy, is the book of Isaiah. Okay? So, dito po ay napahayag, it is a light thing that thou shouldn't be my servant to raise up the tribes of Jacob and to restore the preserve of Israel. Kaya nga po mga kapatid, God's servant is called to restore Israel. Yun po mga kapatid ang nais ng Panginoon. Na ang purpose po ng iglesia, ng Seventh-day Adventist, is to restore Israel. Ngunit parang sinusundan niya ang Israel. Kaya nga po magkaroon po siya ng purification na matira po yung Judah. Judah is a smaller part of Israel kasi ang Israel po nabuo na divide sa 12. Ang tinawag na Israel, majority sila ay yung na Northern Kingdom, Israel. Pero yung Judah, konti lang sila, na two tribes, ayun po ang kinakonsider na mangyari na sila po ay the prophetic Judah. Ngunit mga kapatid, ay if they win and they had been purified, then they will also be called the Israel because they are actually as modern Israel, Seventh-day Adventist. So, a very complex mga kapatid ang ating pag-aaral dito sa prophecy na yung Jerusalem is actually the prophecies God's people. Okay? Judah is the having the authority. Okay? The governance. At yun po ang dito po kukunin yung tinatawag natin the special company which is the 144,000. And when they will be purified mga kapatid, their name will be changed into Israel. Mag-victorious kasi iba-iba po yung progressive po ang kahulugan po ng Israel. Ano? The term preserved of Israel refers to those who remain faithful. Kaya mayroon po talagang remnant, ano? Na 144,000. Remain faithful and who God promises to restore to their rightful place in His plan. Kaya nga po talagang itong role ng Israel ay mapapanumbalik po sa tamang kalalagyan po. I will also give thee for a light to the Gentiles. Dahil mayroon pong gathering of the great multitude na kung saan yun po mga kapatid yung nais ng Panginoon na the earth will be lightened with God's glory. It is a light thing that thou shouldn't be my servant to raise up the tribes of Jacob and to restore the preserve of Israel. So this is actually the ultimate rule of Israel, of God's people. I will also give thee for a light to the Gentiles, na sila po ang mga lingkod ng Panginoon na talagang gagawa po sa pagpanumbalik, sa pagbuo muli ng Israel. Ito na po yung kabuuan na all the believers of the world, even those who will be who have died, will be gathered in the kingdom. That is the Feast of the Tabernacle, na kung saan ay lahat po ng mga na-harvest ay mag-gather sa kingdom. So salvation to the end of the earth. Yan po yung expectation na kung saan ay lahat po ay i-gather. Lahat po ay magkaroon po ng tinatawag na opportunity and privileges. Kaya nga unahin lang ng Panginoon mga kapatid yung kanyang iglesia. Okay? Na maging bayan niya na ma-purify po mga kapatid. So there is a global mission of the servants of God. Kaya nga po may 11th-hour call sa Matthew 20. The inclusiveness of God's salvation na tawagin niya po ang kanyang last servants, the 11th-hour servants, and will gather the great multitude, yung mga nangalat na mga Israelites in the whole world. And they will also be characterized by those people who have faith. Dahil kung sila po ay nanampalataya, then they are the seed of Abraham. Okay? So yan po mga kapatid ang kabuuan ng tuloy ng ating pag-aaral dito sa Israel, yung role ng Israel
sa katuparan po ng plano ng ating Panginoon na kung saan ay Jesus is still the fulfillment of all of these prophecies and the role of believers in spreading the light because they have Christ in themselves, mga kapatid. Ano? So dito po ay ang summary po natin. Isaiah 49 verse 6 is a profound prophecy about the global mission of God's servant, ultimately fulfilled in Jesus Christ. Na-fulfill po kasi sabi niya, finish. Okay, it is finished. So, ang kabuuan po mga kapatid ay nasa kay Kristo. Kaya ang kaharian po ay nasentro din kay Kristo. Dahil kung wala po siya, ang kaharian po ay hindi ma-establish. Ano? So, He is the establishment of the kingdom. It reveals God's intention to offer salvation not just to Israel, but to all nation. Kaya nga po yung dalawang grupo sa Revelation na atin pong mapag-aralan sa February. Sa February po ay pag-aralan po natin ang Revelation, ano? Na isa-isahin po natin yung mga talata sa Revelation para magkaroon po tayo ng lubusang pananaw or perfect na pananaw sa tulong ng Panginoon, mga kapatid. Dahil atin lang pong hilingin sa Panginoon na tayo po ay magkaroon ng karunungan mula sa Kanya. Conclusion. Ah, Literal Israel, the nation descended from Jacob, later divided into northern kingdom, was called Israel, okay, and the southern kingdom, Judah. Ngunit dito sa spiritual Israel, mga kapatid, represents the collective people of God, including Jews and Gentiles, who are spiritually grafted into the covenant through faith in Christ. Specifically, mga kapatid, they are obedient to the law as Israel had, because the the covenant of God is actually binded in the law of God, which is the transcription of His character. Okay, love for God and love for humanity. Yan po mga kapatid ang kabuuan ng role po ng Israel na kung saan ay atin pong napahayag dito na kung saan ay ang ibig sabihin din po ng Israel ay victorious. Dahil nanggaling po yan nag-origin po yan noong si Jacob ay nagkaroon ng babalik na po siya sa homeland niya. Pero takot siya dahil hinahabol siya ng 400 men of Esau. Kaya nga po nakipagbuno siya sa enghel. Yan na po yung karanasan din ng mga Jacobites in these last days, that they will have a Jacob's time of trouble. And then after that, they will be called the Israel. They will be called with a new name. Ang new name po, victorious. Israel. So, malawak po ang pagkaunawa sa word po na Israel. Kaya, it should be considered na pag magbasa po tayo ng Biblia, we need to consider the literal and the spiritual meaning of it, because it does not only apply to the literal Israel, but it is also applied to the spiritual Israel. Whatever covenant promises that God has given to Israel before, it will be fulfilled in our time. Okay? Sa ini reaction po, Sister Susan, mayroon po kayong reaction or question? Meron po. Sige po. Ang Israel po pala pag binabasa ay hindi basta literal na lang na binabasa. Opo. Kundi ano ba talaga ang pakahulugan ng spiritual nito. Opo. Kaya kaya po pala pag binabasa lang basta bibigyan lang ng interpretasyon ng kahit sinong bumasa, yung pala hindi nakalulugod sa Diyos. Ano po, dahil lumalayo sa tunay na sinabi ng Lord na nasa Israel yung promises po niya. Opo. Yung covenant ay nasa Israel. Tapos ay inaangkin ng marami na ligtas na siya dahil tumanggap na siya. Kaya ang mahalaga pala talaga rito ay ibigay ng Lord sa bawat isa ang tunay na relasyon na binigay ng Ama
sa biyaya. Kaya yun po pala ang pinakang mahalaga, ang maunawaan talaga ang true meaning ng Israel Mm. ayon po sa mga pinag-aralan natin ngayon. Kaya yung pagkain po na ibinigay din dun sa 1888 message po ito Mm. kay Luther at sa mga sumusunod na mga grains. Tinanggap ng bawat isang simbahan, pero ang hihilingin sa Lord ay ipaunawa ng Lord ang mga tinanggap na ito na ipinaunawa din kay Ellen G. White na bilang visionary prophet ng SDA at Opo. kay Hotep. Ang dami pong kulang na hindi namin nalalaman bilang isang galing po ako sa Protestant world Ah, na kaya nangangailangan po talaga ng karunungan galing sa Diyos upang maituro din ito sa iba. amen. Salamat po sa mensahe ngayon. Oo. Actually, kung nais pa po natin ng karagdagan na pag-aaral po dito sa grains, kasi ang grains pala actually na-prophesy po yan na 430 years of sojourn na connected po sa sojourn na tinahak po ng mga Israelites sa panahon po ni Abraham. May promise po na there will be 430 years of sojourn for paglalakbay po ng Israel hanggat ma-receive po nila yung kaharian o yung tinatawag natin na kingdom. Ano? Ito po ay naitala actually sa Ezekiel chapter 4 na kung saan ay doon po na itala yung kung kailan po nag-umpisa itong mga grains na sinabi po natin na itong mga katotohanan ito ay pagkain na ipinagkaloob ng Diyos habang wala pa sila sa kingdom. Ibig sabihin mga kapatid na mayroon pong una dito yung wheat. Okay? Na inumpisan po yan ni Luther, Martin Luther. Ano? Yan po ay righteousness by faith. Yan po talaga yung basic na pagkain. Kaya nga po kung walang pananampalataya, no one can please God. Di po ba? Hebrews chapter 11 po yan. Ang pangalawang katotohanan po na ipinagkaloob po ng Diyos sa Protestantism ay yung barley. Ang barley po ay truth of the Holy Spirit. Ito po yung binuksan ni John Knox. Ano? Si John Knox po, ito po yung kapanahunan na kung saan ay they believe in yung Pentecostal. Okay? Ito po yung kanila. And then sa pamagitan po ng Espiritu, ano? So ito po yung dapat tanggapin din. Okay? Pero yung Lutheran mga kapatid ay nagstay sa kanilang pananampalataya by faith, by faith, by faith. Walang spirit. Okay? So they did not accept it. So they stand, tumayo sila ng Lutheran Church. Pangalawa po ay yung Presbyterian nga po. Itong John Knox. Ano? And then saved by grace. Yung pangatlo po ay Beans. Yan po ay kay John Wesley naman. Kay John Wesley po mga kapatid ay saved by grace. So yung ibang mga mananampalataya, nagstay na by grace, by grace, by grace. Oh. So maaring tinanggap nila yung spirit, doctrine of the spirit, but they're focused on the baptism or yung grace. Yan po yung pangatlo. Pangapat po ay baptism by immersion. Okay. Baptism by immersion kay Alexander Campbell naman po siya. Ano? So yun po yung mga baptist. So yung mga baptist po ay tumayo rin ng iglesia. Yung kay Wesley ay Motidi, mga Methodist. Yung kay Knox, Presbyterian. Yung kay Luther, Lutherans. So bawat isa sa kanila ay nagtayo ng kampo. Ngayon, ang kay William Miller naman, yung millet. Yung millet ay 2,300 days. Yan na po yung Daniel chapter 8 verse 14 na doon po ay magkasabay po yung Seventh-day Adventists. Ano? Na kung sana yung pang-anim ay actually yung spelt. Yung spelt po ay mayroon po siyang talagang katotohanan na pinindigan yung Sabbath. Kaya itong anim na nakuan mga kapatid ay niluto sa dang dumi ng baka.
Kaya nga po mayroong private interpretation, sarili. Ano? Kaya nga po yung magkumpleto dito ay yung pang seventh. Kasi ang six po mga kapatid ay incomplete. Ang complete po na number ng Panginoon ay seven. He keep the Sabbath holy on the seventh day. Kaya nga po yung seventh ay hindi po siya grain, but it is unadulterated truth. Yung walang halong hindi po siya naluan, ano, ng katotohanan. That is pure truth from the scripture dahil it is interpreted by the prophet. Kaya ito ngayon yung mensahe na yon na lahat ng mga pinag-aralan natin mga kapatid, lahat ng kay Luther na yon, ah, kay kay John Knox, kay John Wesley, kay Campbell, kay Miller at kay Ellen G. White, lahat po yan ay sa atin na ngayon. So, it's completed in the seventh unadulterated na it was interpreted by the prophet. Yan po yung kaibahan na kung saan ay sa ating iglesia, Seventh Adventist, it's still cooked by the dung, at the dung, na niluto po siya sa sariling ayong sa dumi. Ah, dumi po siya kaya may private interpretation dahil sa aming mga pastor, mga kapatid, ang tinuro po sa amin ay para maunawaan yung Biblia ay magkuha ka ng interpretation ng Baptist, interpretation ng yung kanilang commentaries. Kaya nga po magkalo-alo. Yung kinakain ng Seventh-day Adventist ay halo po. Mayroon doon na galing sa Protestante, sa mga Baptist, halo-halo po siya. Pero itong pangpito mga kapatid is unadulterated, that it is interpreted by the prophet of the Lord, na sinabi po ni Ellen G. White na he will come as Elijah. Somebody is to come in the spirit and power of Elijah. Kaya nga po may shepherd's rod. Okay? Ang shepherd's rod po ay tayo'y ilalapit kay Kristo because Christ is the shepherd. And Micah chapter 6:9 is being fulfilled in us, that the Lord's crieth in the city, and the man of wisdom shall know his name. Okay? Hear ye the rod, and who hath appointed it. So yun po mga kapatid, yung mensahe na nag-speak yung shepherd's rod mga kapatid. Okay? So I hope it's clear mga kapatid. If sa ating mga kapatiran na sumusunod po or nagsusubaybay po sa ating pag-aaral, ay maaari lamang pong mag-comment, mag-likes at i-share po sa iba para at least sila rin po ay maging kabahagi po ng maliwanagan po dito sa propesya. Okay? So tayo po ay mag-close sa ating pag-aaral. Let's pray. Our dear and kind lovely Father, once again, oh God, we'd like to thank you for the spirit of truth that has been declared to us today. Nawa patuloy na kayo po ang siyang manahan at bigyan niyo po kami ng lubos na pagkaunawa sa mga napag-aralan po namin. Na nawa kayo po ay laging mangusap sa bawat isa na itong katotohanan ito na amin na pag-aralan, Panginoon, ay maging butil na binhi na tutubo po sa amin at lalago sa aming pagkakilala po sa katotohanan. Kaya amin pong sinusurrender sa inyo lahat at aming kinikilala na kung wala kayo ay wala po kaming magagawa. Kundi ang kapangyarihan lamang po ninyo ang siyang gaganap sa aming mga buhay. At amin pong dinadalangin ito, laki po ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at salamat sa paglinis niyo po sa amin. Ito po ay aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen po. God bless. Amen po. God bless po. Thank you po. Okay, bye-bye. Bye-bye po. See you tomorrow. Thank you. Okay, bukas po ay buod na po lang lahat. Okay? Okay, bye-bye.